Magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Isa muling magandang pagkakataon upang tayo po ay magsama-sama sa pamagitan ng Midweek Encounter with God, ating pong online na pagkipag-ugnayan sa Panginoon at pagsama-sama sa diwa ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at panalangin. Nasa 2026 na po tayo, bagong taon, lagi nating sinasabi na bagong taon, bagong pag-asa, bagong biyaya. At iyan ay dahil sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Lord ang nagdala sa atin. Kaya lagi-lagi ko pong sinasabi na napagandang sequence na tayo ay nag-aral, nagdiwang ng Kapaskuhan bago natin sasalupungin ang bagong taon. Nihanda tayo ng ating Diyos para mayroon tayong maipon na panibagong lakas at inspirasyon mula sa Kanya na magpatuloy. Di ba yung iba maraming pamahiin, may New Year's resolution. Kayo po ba may New Year's resolution po ba kayo na maghahatid sa inyo sa magandang biyaya ng panibagong taon? Siyempre po, sabi nga nila may expiration daw yung mga New Year's resolution o mga pamahiin, ay hindi naman sa Panginoon yan. Kaya tayo po ay sa Panginoon lang natin kinukuha ang ating kalakasan. Na alam natin, maganda yung nakaraang taon, mas maganda ngayon kasi nandiyan naman ang Panginoon na nagbibigay sa atin. Kung hindi man maganda yung nakalipas na taon, yun nga, sabi natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Baka mayroon tayong kinakailangan na pagpapanibagong yugto ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod para maiba naman. Sabi nga ni T.S. Eliot, the beginning is always today. Kung hindi maganda yung nakaraan, di magsimula tayo ng panibago. Alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang lagi ko pong inspirasyon kay Lord, laging may bagong mangyayari. Of course, hindi tayo perfecto, marami tayong pagkulang, marami tayong pagkakasala. Pero nandyan lagi ang Panginoon na gumagawa ng paraan para makita natin yung direksyon niya. Sabi nga po ay kasama ng hindi maganda, medyo maganda, at mga pagkakamali natin. All things work together for good to those who love God. Kung mahal natin ang Panginoon, may magandang mangyayari po sa ating lahat. Ngayong hapon po, ngayong gabi, ang ating pong pag-aaral ay sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Sabi ni Apostol Pablo, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining what is ahead, I press on the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sa amin. Sinasamahan niyo po kami araw-araw sa bawat yugto ng aming buhay at paglalakbay ng aming pananampalataya. Sa aming Christian journey, Panginoon, alam po namin na kung kasama ka namin, kami po ay magtatagumpay. Pagpalaan niyo po kami ngayon at pagpalaan niyo itong aming pong pag-aaral. Makita namin, Panginoon, ang iyong pong gabay sa amin sa panibagong yugto. Sa unang buwan ng 2026, alam po namin na magtatagumpay po kami dahil sa iyo. Pagpalaan niyo po kaming lahat. Kami po na nagsama-sama via online, alam po namin na malawak ang iyong pagkupkup sa amin kahit magkahiwalay po kami sa kinaroroonan namin.
Ikaw po ang isang Diyos na nagpapala sa aming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa verse 12, sinasabi po ng text natin, basahin ko po yung Tagalog. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ang sinasabi niya, hindi sa nakamtan na natin lahat. Sabi nung text natin, not that I have already obtained all. Marami pa tayong gustong marating. Marami tayong gustong maranasan. Marami pa tayong kulang o marami tayong pagkukulang. Pero ang katiyakan po, gumagawa ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. At nandiyan siya lagi. Gusto niya na makumpleto tayo, mabuo tayo, umunlad tayo, lumago tayo. Like ko pong sinasabi na God is the God of growth. Ayaw niya na mabalam yung ating paglago. Ayaw niya na mabanso tayo. Tumingin tayo sa pwede pang mangyari sa buhay natin. Dahil ang Diyos gusto niya na tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. At may bigay niya sa atin yung gabay niya. Nandyan yung kanyang salita. Lagi natin sinasabi na ang salita niya ang siyang maging gabay natin. Siyang liwanag na tatanglaw sa ating daraanan. Yan yung ibinigay sa atin ng Panginoon na kapamaraanan upang tayo po ay maging matagumpay na anak niya. At hindi niya tayo pababayaan sa larangan na ito. Mayroon siyang gagawin, mayroon siyang laging ginagawa para sa atin upang makita natin yung direksyon na tatahakin natin. Pangalawa, sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Gamitin natin yung nakaraan na aral. Nagkamali tayo, makita natin yung aral. Gamitin natin yung nakaraan na inspirasyon. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga nakaraan na yan. Alam natin na pagpapalain din niya tayo ngayon. Pagsikapan nating marating ang pangarap. Press on toward what is ahead. Kasi kung magmukmuk ka dahil hindi magandang nangyari, wala namang mangyari. Kaya ang kinakailangan, mangarap. Laging maganda yung sinasabi na kahit anong edad mo na, kahit anong pagkakataon, itayo mo ang iyong pangarap. Minsan, binitawan na natin yung ating pangarap, pero yung pangarap na yan, kinakailangan na abutin natin. Pilitin nating abutin. Mangarap, ipanalangin ang pangarap, gumawa. Hindi pwedeng pangarap lang eh. Pangarap, kinakailangan na samahan natin ng panalangin. Panalangin. Yun naman yung sinasabi natin na sekreto ng buhay. Kasi sa panalangin, ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Pero, ang Diyos ay nandyan siya lagi. Pero kinakailangan mong magtrabaho. Kinakailangan mong gumawa. Yun naman. Ang kinakailangan na magkakasama. Dream, pray, and work. Pangatlong bagay, sinasabi niya sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Press on toward the goal. Nandyan yung hangarin natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya. Mayroon tayong goal para sa
sarili natin, sa pamilya natin, o sa church na kinabibilangan natin. Pero gusto kong makita natin yung nakaangkla, yung para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa simbahan o para sa bayan na ginagawa mo. Press on toward the goal. And our goal is to abide in God. Sabi ng Panginoon nga, remain in me and I will remain in you. Abide in me and I will abide in you. Ang rurok ng adhika natin ng pagpupunyagi para sa goal na ito ay manatili tayo sa Panginoon. Yung kaaway, pipilitin niya tayo na agawin. Kaya ang goal mo dapat ay manatili ka sa Panginoon. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang pananampalataya ko. Tatayuan ko kung ano yung pananampalataya ko. Ito ang tatayo ako sa katotohanan. Ipaglalaban ko ang katotohanan. Ipaglalaban ko ang salita ng Panginoon. Dahil yan ang sinasampalatayanan natin. Yan ang gabay, pundasyon ng ating pananampalataya, ang kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. So yung goal natin ay manatili sa Kanya. Number 2, I press on toward the goal, and our goal is to glorify God. Nabigyan natin siya ng karangalan. Our ultimate goal is to give Him glory. Magtatagumpay ako, maabot ko yung aking pangarap, yung aking pamilya, marating namin yung buong pangarap. Bakit nagpupunyagis ka sa mga bagay na yon? At alam mong sasamahan ka ng Panginoon na mabuo mo yung goal mo, na mabuo yung mga pangarap mo. Kasi gusto rin ng Panginoon na magtagumpay ka. At yung ultimate goal natin, mabigyan natin ng glory ang Panginoon. Number 3, press on toward the goal, and our goal is to inspire others. Inspire others. Kasi yan yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Na gamitin niya tayo na maging alulod ng pagpapala. Maging inspiration tayo ng iba. Maging mouthpiece tayo ng Panginoon. Sabi nga ay, we are God's ambassador. Nire-represent natin siya lagi para sa ibang mga tao. Kasi ang layunin ng Panginoon ay maligtas ang lahat. Makakilala ang lahat ng tao, maging Kristiyano ang lahat ng tao. At yung lagi kong ginagamit sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Gusto ng Panginoon, gusto ng Ama na may angat ang pangalan ni Jesus higit sa lahat ng pangalan, lahat ng tuhod lulod sa Kanya, at lahat ng labi magsabing si Kristo ang Panginoon. That Jesus is our Lord. Yan yung ultimate goal ng Diyos para sa Kanyang anak. Kaya lagi kong sinasabi na karugtong ito doon sa point number 2 ko kanina na buuin ko ang pangarap ko kasi isasamahan ako ng Panginoon. Tutulungan ko si Lord sa Kanyang pangarap. Tutulungan niya ako. Bahala siya sa aking pangarap. Alam natin na tayo ay magtatagumpay. Kaya gustong-gusto ko yung lagi kong ginagamit sa huling bahagi ng aking sermon. The best is yet to come. Dahil hindi pa tapos si Lord sa iyo, mayroon pang magandang mangyari sa iyo. Basta't huwag kang umalis sa Panginoon. Manghawakan ka sa Kanyang mga pangako at alam mong magtatagumpay ka. God is always our victory. Sabi ni Apostol Pedro, lahat daw ng mananampalataya kay Kristo ay hindi mapapahiya. In Him, you will never be disappointed. Ngayon, mas lalo nating pag-ibayuhin
ngayong bagong taon ang ating personal commitment sa Panginoon. Mas lalo tayong magbasa ng kanyang salita. Let's be more prayerful. Let's serve more Jesus. Mas lalo tayong maglingkod sa Kanya at sa ating mga kapwa. Lagi nating sinasabi, lahat ng gagawin natin sa Panginoon, hindi nasasayang. Kasi, nakikita ng Panginoon lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo manalangin. Dakila ka, O Panginoon, dakila ka. Salamat po sa pagkataon. Muli naming ipinagkatiwala ang taong 2026. Nakailang araw na po kami. Pero alam po namin na yung 365 days of 2026 is victorious. Magtatagumpay po kami. Maranasan namin ang iyong pagpapala sapagkat yan po ang pangako mo. Ang pangako mo sa amin, I am with you wherever you go and will not leave you until I have done what I have promised unto you. Sinabi mo yan, Panginoon, sa Genesis chapter 28 verse 15. Pinangahawakan po namin yan. Alam po namin na ang layunin mo sa amin ay kami po ay magtagumpay. At malinaw naman, Panginoon, sukdulang ibigay mo ang iyong bugtong na anak. Namatay si Kristo para sa amin. Nananahan ang banal na Espiritu sa amin upang kami po ay magtagumpay. Maraming salamat po. Makita sana ng bawat isa sa amin ang direksyon mo ngayong 2026. Nabigyan ka namin ng parangal, ng karangalan. Gamitin niyo po kami na maging ilaw mo para sa iba. That we will represent you, O God. Makilala ka ng ibang mga tao dahil sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat alam po namin na nandyan ka upang kami ay samahan, pagpalain. Pinagkakatiwala ko po ang lahat ng mga panalangin ng aking mga kapatid. Mayroong may mga karamdaman. I speak healing. We apply the stripes of Jesus on the cross and the holy blood of Jesus shed at Calvary. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I speak healing. Pagpalain niyo po ng kagalingan ang lahat ng may mga karamdaman. Anumang pagsubok at problema, alam po namin na malalagpasan na. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa kapangyarihan mo ang lahat ng araw sa taong ito, kami po ay pagtatagumpayin mo. Nandito po kami, muli naming tinatalaga ang aming mga sarili upang paglingkuran ka at maitaas, madakila ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.